Mapagpalang araw po ng Sabado. Sabado ng hapon na. Alas 6:20. Gabi na, hindi na hapon. Ngayon nandito po tayo sa loob ng tahanan ni Brother Hart, Sister Kim and family upang tayo po ay mag-share ng Ebanghelyo ng ating Panginoon at ang gamit po nating Biblia yung galing sa Kanya. Dito po galing ito si Brother Hachi na binigay sa akin na nakuha naman po yung Gideon International. Kaya binigay niya sa akin dahil dalawa ito, nagtagisa kami. Di ba napakaganda yan, namimigay. Ayan. Gagamitin natin ngayon. Ano po? Sige. Yan na. Bago tayo papalawat sa Ebanghelyo, tayo muna ay lalapit sa Diyos upang siya ang pumatnubay sa atin para hindi tayo magkamali, kundi mabusog tayo, mabanal tayo sa kanyang salita. Sapagkat ang salita ng Diyos ay banal at kapag nakikinig po tayo ng salita ng Diyos, yun po ang naglilinis sa atin at the same time, yun po ang sinasabi nila nagiging holy, banal sa Tagalog. Panginoon Diyos, minsan pa samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng Ebanghelyo sa oras pong ito. Buksan ang puso at isip ng bawat isa nakikinig ng video ito. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito po sa Biblia, meron tayong babasahin. Ikukot lang natin. Huwag na tayo masyadong pumalahot. Ang sabi po dito sa San Marcos chapter 7, kunin lang natin yung isang talata na binanggit ng ating Panginoong Yesus sa kanyang Ebanghelyo. Ito po nakalagay. Babasahin natin. Meron kasi nakalagay dito. Sa pag nabasa natin ito, lahat po tayo hindi bago sa atin ito. Ito sabi niya. Ito po. Sa Marcos 7:21. Sapagkat sa loob sa puso ng tao nagmumula ang masasamang isipan, nag-uudyok sa tao na makyapid, magnakaw, pumatay. 22. Mangalon niya, magimbot, gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkaingit, paninirang puri, kapalaluhan at kaangalan. Yan. Doon lang po tayo sa salitang gumawa ng lahat ng kabuktutan. Ano po? Tulad ng pandaraya. Ano ba yung salitang gumawa ng lahat? Lahat ng kabuktutan. Ano ba yung kabuktutan? In other word. Sige nga. Hindi kaya pwede na. Wala sa pagpiro. Hindi kaya pwede natin gamitin yung. O sige. Katangan. Kaya yung nakalagay dito po, kabuktutan. Ngayon, hindi ko lang alam sa ibang salin ng Biblia kung ano ba yung kabuktutan. At gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pandaraya. Siguro ito, lahat ng masama, yun, kabuktutan, sukdulan. Sukdulan, kasamahan, yung pandaraya. Yan ang ating topic ngayon. Alam nyo, nung nangangaral si Jesus sa ibabaw ng lupa, alam nyo po ba kung anong tinuturo niya? Katotohanan. Dito po sa 1:8, 43 at 45. Tingnan natin ang salita ng ating Panginoong Yesus. Ito pong mababasa. 43. Bakit di ninyo maunawaan ang sinasabi ko? Sapagkat hindi ninyo matanggap ang iniaral ko. Ano bang aral ni Jesus? Bakit hindi matanggap ng tao?
sa 45. Ngunit ang sinasabi ko ay katotohanan, kaya hindi ninyo ako pinaniniwalaan. O, anong aral na dala ni Jesus? Katotohanan. Pag sinabing katotohanan, diyan po pumapasok yung salita ng Diyos. Salita ng Diyos ay katotohanan. Ayon po sa 1:17. Sanctify them. Okay, basahin natin sa English. Para lang baka mayroong nakikinig sa inyo, gusto nyo makapaginig ng English. Ito, meron tayong hawak na English Bible. Tignan nga natin yung John 17:17. Ganito po ang ating mababasa. Ano, tignan natin. 17:17 ng John. Ito. Sanctify them by your truth. Your word is truth. Oh. Ang sinabi ng salita ng Panginoong Yesus, pakabanilin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Ang kausap po dito ni Yesus, walang iba kundi ang Diyos. Ito yung panalangin niya. Oh, sa Tagalog, tignan nyo Chapter 17 yung binasa natin, 17. Kunin natin yung 1:17:1 para makita nyo po kung ano ginagawa ni Jesus. Ito. Pagkasabi ni Jesus ng mga pananalitang ito, siya tumingala sa langit at ang wika, Ama, dumating na ang oras, parangalan mo ang iyong anak upang maparangalan ka naman niya. O, sino kausap niya? Yung kanyang ama. Kung pupunta tayo sa 17:17 ng 1, pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Yeah. Kaya yung mga tao po, ang gusto ng Panginoong Yesus, maging banal sila. Paano sila magiging banal samantalang ang gusto nila sukdulan ng kanilang ginagawang pandaraya? Ibig bang sabihin, hindi nila alam na masama ang ginagawa nila? Alam nila. Kanya lang yung pakinabang. Yung pakinabang. Oh. Yung pakinabang. Ano yung pakinabang? Siyempre. Yan. Yan ang nangyayari ngayon sa ating bansang Pilipinas. Praise the Lord. Praise God. Alam nyo, mabuti po ang Diyos. Bakit? Kung hindi nagpadala ng ulan ng Diyos na sunod-sunod na bagyo, hindi pala natin malalaman tayong mga Pilipino na marami na po palang pandaraya ang ginagawa ng politiko. Konting bakal, konting bato, konting buhangin, bilyonaryo sila. Eh bakit sila bilyonaryo? Ang bawat kontrata po, puro bilyon. Sipin niyo po yan. Yung nagbigay ng 30 million kay Jesus Escudero. 30 million nung campaign pa niya. Anong budget niya sa kontrata nakuha sa gobyerno para gumawa ng pandaraya? Yes, 5 billion. Hindi billion. Yan po ang sinasabi ko. Alam ba nilang masama ang mandaya? Imposible po yung pinroject nila, ni minsan hindi nila pinuntahan. Naalala ko nung araw po, nagtatrabaho ko sa Philippine Airlines. Sa isang opisina po, naka-assign. Hindi ako tagapala. Nagkataon yung agency namin, doon po ako naka-assign. Ngayon, meron pong pinagagawa yung PAL sa isang kontraktor. Yung kontraktor, nandun ng kanilang foreman, at yung PAL, paminsan-minsan dumadalaw siya ron. Kapag dumalaw po yung taga-PAL, tinitignan niya po yung, nakadrawing kasi yung plano Tinitignan niya yung nasa drawing at yung ginawa. Susukatin niya ngayon yun. Yung taga-PAL. Kasi kung nakalagay dito is 10 meter, may dala siyang metros. Sa mga ganyan po, pag construction, laging ang foreman ay may dalang metros.
Ganyan po yan. Yung taga-PAL may dalang metros, yung taga-contractor may dalang metros. So, kung ano yung nakalagay na 10 meter, sinukat po nung taga-PAL. Nandun ako eh. Dapat ito 10 meter ito, sabi niya. Sinukat niya. Yan. Kaya yung mga proponent, ito na po yung mga mambabatas na maaaring congressman ka, maaaring senador ka. Ang sabi nila, hindi ko alam yan. Ibig ba sabihin, nagpagawa ka ng tulay, di mo ba titignan yung tulay? Titignan mo lang pagka ikakating na nila yung ribbon. Yung cutting na ribbon, doon mo lang ba titignan? Kung meron kang malasakit sa iyong bayan, kasi yun po yung in-insert mo sa budget eh. Ganito yung insertion naman. Halimbawa, ang sabi ng presidente, ang gusto kong budget is 1 million sa isang taon. Galing sa Congress, pinagbutuan, dadali ngayon sa Senado, sa BICAM, at doon nangyayari yung himala. Yung 1 million na gusto ng presidente, higit pa sa 1 million nang aaproban ng Senado ng BICAM. Bakit magigit 1 milyon? Natural insertion po yung singit-singit. Yun po yung pampapugi ng mga senador. At yung kongresista, halimbawa, sabi na ko, ibigyan mo ako dyan. Yan. Ang gusto ni Senator Ping Lacson, talagang ipakita kung sino ang nag-insert. Yun ang gusto ni Lacson. Ang problema, yung may hawak ng huwag mo muna sasabihin. Yan, senador din yun. Bakit mo pinipigil yung isang tao na gusto niya maging transparent ang budget? Para makilala ko sino yung nag-i-insert. Para kung sakali man, kung questionin siya, iimbestigahan niyan. Bakit ka naglalagay ng... Yan. Yan po ang nangyari kay GC Escudero. Nag-insert siya ng 420 billion para manatili po siya sa bilang SP ng Senado. Di natural. Pinagbibigyan niya po yung senador para iboto siya. Ano yan? Wala po sa budget yun eh. Dahil ang presidente, hindi naman siya kumikibo kasi baka pag people's power sila, matanggal ako. Kaya ganyan po, ano? Kumbaga, sige na lang, payanan muna natin para, parang ganun ba? Parang pagkikisama. Hindi. Kasi po tayong taong bayan ang pag nagbaha sa isang lugar, sino po ang nahihirapan? Tayo. Magigiba yung bahay natin, tatangayin ng agos ng tubig. Malulunod ang pamilya natin, mamamatay sila. Mawawala yung gamit natin, mababasa, and so forth and so on. Yun po ang ibig ko sabihin. Kaya yung salitang pandaraya, alam pa nila na masama ang pandaraya? Alam nila. Bakit po nila ginagawa? Ikaw ba naman makikinabang ng bilyon-bilyon eh? Anong sabi ng isang kontraktor nagtapat sa kay Lacson? Sir, sawa na po kaming tagahatid. Kanino? Sa mga senador at kongresista. Siyempre, silang may gawa niyan. Alang naman hindi sila makikinabang. Pero pag tatanungin mo sila, ay wala akong alam dyan. Alam nyo, yung pandaraya na yan, kasi hindi naman, walang ano yan, walang dokumento kasi yan eh. Kaya madali mong i-deny. At saka lang, kung meron tatayong testigos, ayan na nga, ang dami nang tumatayo, mga kontraktor po. Ngayon, merong nahuling kontraktor doon sa Batangas.
Alam niyo po magkano ang offer doon sa yung nanalong kongresista ngayon? 3 million. Ninatagpo yung 3 million o sa lamesa. Libiste. Sir, bukas, meron pang kasunod dyan. Sir, pag naayos na yung magpirma ka lang, kami na maglalakad. Meron ka pang additional na ganito. Isipin niyo po yan. Kaya sabi ni Lacson, sabi ni Benji Magalong ng Baguio, ang budget na titira lang sa isang tulay ay 40% or 30%. Isipin niyo po ito ha. Gagawa kang tulay. O sige, sabihin natin 40%. Paano mo gagawin sa 40% ang tulay na yan? Nakita niyo ba yung pinagawa ni Duterte sa Isabela? Di ba bago yun? Naulog yung truck. Oh. Ano yan? Yun nga po. Parang kalamay daw po. Parang kikyan. Hati, yung natira. 40% at 30% na lang sa bayan. Anong mangyari? Siyempre, wala kang dadaan ng tulay, wala kang dadaan ng kalsada. Pag mamalasing ka pa, maulog ka pa, mamatay ka pa. Kaya yung salita ng Diyos, yung tinuturo. Ang masakit, yung kasinungalingan pa nila. Ang sabi ni Jesus, ayaw niyong maniwala sa akin, samantalang totoo na ang sinasabi ko. Ayaw po nila ng totoo. Ang gusto nila ano? Dito, basahin natin yung 44. Ang sabi ni Jesus, ito ang gusto nila. O babasahin po natin ano? Sa 1:8:44. Wala pong personalan ito, no? Kung sa tingin nyo personal ito, pwede naman kayo mag-comment at sasagutin ko naman kayo. Kanya lang, ayusin nyo lang ang comment niyo. Alam nyo sa YouTube, mahigpit ang YouTube. Ayaw ng YouTube, meron debate. Bubure. Yun lang, minsan meron po comment sa akin. At di ba yung nakasunod yung warning? Nakasunod na yung warning. Bawal ang ganito, argumento. Kaya yata walang nagko-comment sa akin. Ayan. Pero, in the first place, pag mayroong comment, sasagutin ko naman po yan. In a nice way. Ayaw ko na magalit yung YouTube, ano? Ang sabi ni Seto, basahin ko muna yung 43 ng 1:8. Bakit di ninyo maunawa na sinasabi ko sapagkat hindi ninyo matanggap ang inaaral ko. Anong aral ni Jesus? 45. Ngunit ang sinasabi ko yung katotohanan. Kaya't hindi ninyo ako pinaniniwalaan. Ang masakit po, religious person pa ang mga ibang mambabatas. Naalala niyo po yung kay Eddie Villanueva? Narinig ko na yung katwiran ni Eddie Villanueva kahapon. Ang tagal kong hinahanap kung anong katwiran niya. Malayo sa katotohanan. Kaya hindi ako pumirma ng impeachment labang kay Sara kasi nga tatay yung judge ang aking anak, Senator Judge. Bakit po? Ano ba ang dalang-dala ni Mr. DIL? Sibak. Corruption. Anti-corruption. Corruption din ginawa ni dahil ayaw po ng mga senador, yung 19th Congress, yung nakarana, anong sabi ng isang pare? Father Flavie Villanueva. Mga hodas, mga balasubas kayo, o galing balasubas. Masakit po yun. Isang pare nagsabi nyo, si Flavie Villanueva. Ano kaya nila yun? Di kaya kamag-anak nila yun? Ng DIL, ng Villanueva? Isipin nyo. Ito. Ayaw nila ng totoo. Pinatay nila yung impeachment. Anong sabi ni Sara? Kagagaling lang sa simbahan, nagsimba sa Davao. Ambos interview, sabi niya, igalang ninyo, tanggapin ninyo kung ano sinabi ng 19 na senador. Anong ginawa ng 19? Pinatay ang impeachment. Sa Korte Suprema, pinatay ang impeachment.
lumabag po sila sa konstitusyon. Ayon sa saligang batas, binanggit ni Brother Eddie Villanueva yan. Ang iniingi ng konstitusyon. Ano po ang iniingi? Remove from the office. Sino? Yung mga kurap sa pamamagitan ng impeachment. Di ba nagrally ang Iglesia ni Cristo? Ayaw nilang ma-impeach si Sara. Anong sabi ni Johnny Enrile ng Cagayan? Oy, Iglesia ni Cristo, yan ay batas. Pagka tatanggalin mo ang isang impeachable official, hindi krimen yan. Kaya pag tinanggal mo si Sara, wala siyang haraping kriminal record. I-remove siya. Isipin niyo po yan. Pero ang saligang batas siya nagsasabi, ang mag-aakyat ng reklamo ang Kongreso, ang magiging judge ang Senado. Ang naging judge, nauna pa yung Korte Suprema. Pagkatapos, imbis na senador judge sila ay naging abogado ni Sara, yung 19 na senador. Naging abogado sila ni Sara. Ayaw namin yan. Pinagtulungan po nila yung batas. Winasak nila yung batas para masunod ang gusto nila. Wala bang pera dyan? Sabi ni Sentry, eto ang pera, wala, ang dami. Yung record naman galing sa bangko. Mula sa mga drug lord. Lahat ng pamilya ni Duterte, meron silang account na buwan-buwan. Nung nakaupo siya, awak ni Sentry, ang record ng bangko, at nasa gobyerno yung record na iyon, magkatulad na magkatulad. Pero itong presidente po, wala lang. Wala lang. Hindi ba makitaan ba na yung konti bang tinawag siyang bangag, tinawag siyang hadik, presidenteng bangag, wala ka man lang ginawa? PBBM? Ngiti-ngiti ka lang. Ang masakit, ginawa ka pa nilang video, nagdodroga ka. Kasama mo po si Maricel Soriano. Wala ka pa rin ginawa. Kasi po, ang Bongbong Marcos family, tumatanaw sila ng isang napakalaking utang na loob kay Duterte. Kasi ang kasunduan nila, nang tumakbo si Duterte bilang presidente, pumunta siya sa Ilocos, sa Marcos. Kausap po yung Marcos family. At ang pag-iusap niya ito, suportahan niyo ako. Pag nanalo ako, gagawin kong bayani si matandang Marcos. Ipalilibing ko siya mula sa Sarat, Ilocos. Doon sa hometown ni Marcos. Nakita ko yung libingan doon. Sa Sarat, nakarating ako ron eh. Pati yung nanay ni si Doña Josepa, nakita ko rin libingan doon. Yung bahay nila doon, sa Sarat, Ilocos Norte. Ngayon, may litrato ko lang. Ngayon, wala rin mga litrato ko noon. Nagkadawala na eh. Gagawin ko siyang bayani. Ipalilibing ko sa libingan ng mga bayani. Kaya po si Bongbong, hawak siya ni Duterte sa lihig. Kahit anong gagawin ni Duterte, hindi po kumikibo si Bongbong. Bakit? Eh, si Sara sabi niya, pag ako naging presidente, uhukayin ko ang tatay mo. Itatapo ko sa China Sea. Kaya lalo natakot ang Bongbong. Kaya lahat na lang, tinatanggap na lang ni Bongbong. In the pleasure of Duterte. Yan ang totoo. Eh bakit? Yun nga po sinasabi ko, bakit hindi siya makagalaw? Eh kahit naman sino, sabihin, adik ka, bangag ka, pag hindi presidente ka, hindi nasa lahat ng yung kapangyarihan. Eh yun lang po, kasi meron nga silang utang na loob. Bayani ba si matandang Perdi? Hindi. Diktador, mamamatay tao, magnanakaw. E ba't sinabing magnanakaw? Pinatulan po ng 3 beses ng Sandigan Bayan si Imelda ng
Grab. Sabi nga nila, kung buhay lang si Perde, pati siya kasali dyan sa atol ni Imelda. Kanya lang, patay na siya. Sinabi ko bang magnanakaw? Ebidensya nandun sa korte sa Sandigang Bayan. Wala sa akin yun. Napanood ko lang, napakinggan ko lang. Ang Sandigang Bayan po ang nag-iimbestiga sa trabahador ng gobyerno. At pasok silang dalawa. Si Meldy, kaya anong ginawa ni Duterte? Merong warrant of para si Meldy. Hindi niya pinaresto. Ang katwiran niya for humanity. Merong arrest warrant si Enrile. Dahil kaibigan ni Duterte, hindi rin pinaresto for humanity. Kasi daw matanda na sila. Tingnan nyo po yung bilangguan, ang daming matanda. Hanggang ngayon, doon pa rin sila. Samantalang ito, si Enrile, si Imelda, pwede pa silang mamasyal kahit saan. Yung matanda ngayon, alam niyo yung sanga ng mangga, tumawid sa kabilang bahay, inaresto, kinulong, senior citizen yun. Yung nagsisigaw sa rekto, tungkol sa strike ng mga jeep, inaresto, kinulong. Sabi nila, pag pagkaraniwan ka lang matanda, ikukulong ka. Pero pag politiko kang matanda, okay lang. Happy. Same feather, black together. Wala po tayong magawa. Naging cancer na po yan sa Pilipinas. Kumbaga, kinalakihan ko na yan. Yan din na inabutan ko sa unang president. Maging sa mga sangay ng gobyerno, ganun din ang sinasabi nila. Inabutan ko na lang ang batas na yan. Hindi pala ayon sa batas yan. O halimbawa, si Escudero ba? Abogado. Kaya nga binaluktot niya yung batas eh. Ginamit niya yung pagiging abogado niya. Si Cayetano, abogado ba? Abogado. Kaya pinagtulungan nila yung batas. Tumanggap si Cayetano si Escudero ng 30 milyon. Bawal pala. Ang mismo nagsabi si Comelec Garcia. Ang problema kay Garcia, alam niya palang bawal. Wala lang. Wala siyang ginagawa. Wala. Bye-bye. Siyempre naman. Pag kumalansing ang pera, iba ang pandinig dyan. Buti kung 1,000 na. Siyempre, milyon yan. Si Villanueva, pidap. Si Enrile, pidap. Si Jinggoy Estrada, pidap. Nasaan sila? Si Jinggoy, senador. Si Enrile, nandun sa Cagayan. Si Bong Revilla nabsuelto. Si Joel, ayan, gumagapang na. Pinatatanggal na siya sa gobyerno. Kanya lang, dahil politiko, siyempre, pag politiko ka, kailangan mo tulong ng GIL. Kung 1 milyon sila, yung 1 milyon, boto na yon. Gagalawin mo ba si Joel Villanueva? Magsisis ka. Kung 1 milyon sila, pag tumakbo ka, wala kang botong 1 milyon sa kanila. Yan ang masama sa ating political system sa Pilipinas. Kaya sabi ni Jesus, kabuktutan, pandaraya. Sino dinadaya? Si Juan de la Cruz. Yung mga anak nila, pinakikita. Yung isa, yung sa, ano ba yun? Yung bag, relo, damit. Aba, kumain sa abroad. Milyon ang alaga. Anong sabi niya? Barya lang yan. Aso. Barya lang. Saan galing yan? Wala naman trabaho yun eh.
Yan. Kasi yung tatay niya. Salamat sa Diyos at nagpadala siyang ulan at nalaman lahat ang anomalya. Sana tutuhanin ni Bongbong ang kanyang sinabi. Managot ang dapat managot. Tingnan natin, meron pa siyang 3 taon. Kung kaya niya bang ipakulong ang mga yan. Tingnan natin in the future. Ano? Huwag nating husgahan ng mas maga kasi nga merong umiiral na batas na dapat nating sundin. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo sa aming pagliliwanag. Pinapaalam mo ang kabuktutan ng pandaraya dito sa aming bansa. Mahawa ka sa bansang Pilipinas. Nawa lahat ng involved, hudyukan mo sila ng iyong espiritu na magsipagtapat na po sila upang masawata na po ang ganitong korupsyon ng aming gobyerno. Sapagkat kami pong mga mamamayan ang nalalagay sa halanganin. Maraming salamat po, Panginoong Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Kayong mga nanonood ng video nito, walang personalan ha. Ang topic kong laging ginagawa ngayon, Biblia at ang nangyayari sa ating paligid. Yung lahat na sinabi ko, pinanood ko po sa balita, pinanood ko po sa mga vloggers, pinanood ko rin sa YouTube at Facebook. Lahat na sinabi ko, napapanood kong lahat yan. Wala po akong sinabing hindi napanood. Ano po? Sige po, hanggang dito na lamang ang ating home Bible study. Nawa, meron kayo natutunan. Thank you for watching. Like and share. Kayong mga nasharean, share nyo sa iba. At huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Ano po? Sige po. God bless us all. Nawa, in Christ alone. Doon po tayo magkakasama dapat.